Sa banal at dakilang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Heso Kristo, kami po ay bumabati sa lahat ng kapayapaan. Magpapasimula na po tayo mga kapatid. Awitin po natin ang bilang 114 sa ating himno. Ako'y isang tupang naligaw sa landas, madilim na bangin, ayang tinatahak, liwanag ng puso sa akin tumakas. Jesus, bigyan ng liwanag. Ako'y iyong alalayan ng mapagpalamong kamay, landas na madilim, ayaw liwanagan upang ako'y di maligaw. Ang kalagayan ko'y nasa panganib. Jesus, sumasamong sa landas ihagit, pusong tigdusay nakatatangkilik sa dakila mong pag-ibig. Ako'y iyong alalayan ng mapagpalamong kamay, landas na madilim, ayong liwanagan upang ako'y di maligaw sa kapahamakan. Aking tinatago sa kilawin, habay mo sa kluyo, kamay ko'y abutin ng mali. Sa
patuloy po nating purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesu Kristo, awitin po natin ang bilang 76 sa atin po namang mga imnaryo. O Amang dakila sa aming maawa, anak kong mahina, nangangayo Papa, ikaw ang pag-asa, tutulong sa tuwina, huwag kang lalayo, Ama, o Diyos maawa. Kaming nabubuhay sa balat ng lupa, piling ay luha, dusa't panambitan. Ikaw ang lumingat sa aming kalungkutan, nang kami magtagumpay sa hirap ng buhay. Doon sa bayang banal, luhay papahiran sa piling ni Jesus, walang kalumbayan. Iyong gantimpalay, kanyang ibibigay, kung tayo'y magtatapat hanggang kamatayan. Ating patuloy na purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesu Kristo. 137 po naman ang ating aawitin. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na marangal, na itinuturo sa atin ang bagong tipan. Ito ang tanging laan ng ating kaligtasan, kaya't atin ang pasukan. Iglesia ng Diyos na marangal, kay Kristo Jesus nasa ligan. Ito ang tunay na daan tungo sa bayang banal. Kay Kristo Jesus lamang tayo'y dapat masalig, at hindi sa utos sa sinsay sa matuwid. Mga idwang aral ay huwag bayo ang manaig sa iglesyang walang dungis. Iglesia ng Diyos na marangal, kay Kristo Jesus nasa ligan.
sumakop sa lahat. Kaya nga sa iglesia na kanyang ililigtas, manatili hanggang wakas. Iglesia ng Diyos na marangal, kay Kristo Jesus nasaligan. Ito ang tunay na daan tungo sa bayang banal. Kung nais mong buhay mo'y maging sakdal kay Jesus, sa banal niyang kulungan ikaw ay pasakop. Tanggapin sa puso ang tawag niyang mayroon, at sa kanya ay sumunod. Iglesia ng Diyos na marangal, kay Kristo Jesus nasaligan. Ito ang tunay na daang tungo sa bayang banal. Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Hallelujah, Hallelujah, lapit sa Hari natin. Purihin, luwalhatiin, biyaya't at iligtas sa ating nagugupiling sasalay hanguin. Hallelujah, Hallelujah, Gloria Patri
Diyos. Alleluia. Alleluia. Diyos purihin mo rin. Amen. Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalaga, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang sanktuaryo. Purihin natin ang Panginoon. Magsiawit tayo sa kanya ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan, kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon dahil sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Mga minamahal, mga iginagalang at mga pinagpipitaganan po naming mga minamahal sa buhay, sa lahat ng atin-atin munang sariling sangbahayan, charity begins at home, sa atin-ating mga kabiyak ng puso, sa lahat ng ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Binabati rin po natin sa Huwebes po ng gabing ito, Agosto 22, 2013, ang lahat ng ating mga kaibigan na nasa iba't ibang panig po ng sanlibutan, at ang lahat ng ating mga kapwa-kapatiran sa loob po ng banal na katawan ng ating Panginoong Hesus Kristo, sa lahat ng mga tunay niyang mga anak na mananamba sa Espiritu at sa katotohanan. Tangi na ang Panginoong Diyos, na walang iba kung hindi ang Panginoong Hesus Kristo. Siya lamang ang nakakakilala kung sino-sino po tayo, kung tayo nga ang kanyang mga anak na nagsisipaglingkod sa kanya, na may banal na takot at naglilingkod sa kanya ng buong puso, buong lakas, buong buhay, at naglilingkod na walang mga kapaimbabawan sa harap ng Panginoon. Dumating po tayong muli sa bagong Huwebes po ng gabing ito, ang takdang panahon ng tayo po ay inaasahan ng Diyos na hindi nakakalimot sa pakikipagkaisa sa Kanya. Ang pagkakatipon huwag nating pababayaan ayon sa Hebreo 10:25, na katulad po ng ugali ng iba,
Marami po, maging mga kapatid natin sa iglesia, wala pong panahon tuwing araw o Huwebes ng gabi, inuuna pa ang pagkita ng mga salapi, inuuna pa ang mga kalayawan, ang mga pagpapakalayaw at mga kasiyahan sa buhay. Meron po tayong banal na katungkulan. Ang wika ng banal na kasulatan sa Efeso 2:10, buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa inyong bahay, inyong tahanan. Tayo ay kanyang gawa. Ginawa tayo ng Diyos. Binigyan tayo ng kanyang larawan. At nang tayo'y sumampalataya, ikinapit sa atin ang pangalang Diyos at Kristo Jesus. Nang tayo ay bumangon sa ilalim ng tubig, ipinanganak tayo muli ng Espiritu Santo o ng kanyang ebanghelyo. Meron tayong katungkulan upang ang wika pa man din, tayo po ay magsilakad sa lahat ng mabubuting mga gawa. Ano ba ang mabubuting gawa? 7:12 ng Romanos. Ang utos ay banal, ang utos matuwid, ang utos ay mabuti. Ito'ng dahilan kung bakit tayo ginawa ng Diyos, nilalang ng Diyos, para tayo po maglingkod sa Kanya. Buong puso, buong buhay, buong lakas, hanggang tayo ay nabubuhay, anuman ang ating kalagayan. Yumaman man tayo, maghirap, magkaroon man tayo ng kalusugan, o magkaroon man tayo ng mabibigat na mga karamdaman, kailangan po ang lahat ng tao maglilingkod lamang sa Diyos. At itong buhay na ito ay pinauutang lamang niya sa atin. Kaya nga po, sa Huwebes ng gabing ito, huwag nating kalilimutan ang pakikipagkaisa. Kahit na malalayo tayo sa katawan, hindi naman kailangan ng Diyos yung magtitipon tayo sa laman o sa pagkatao. Hindi po. Magkakatipon tayo sa Espiritu, sapagkat ang Diyos hindi tumitira sa mga katedral na ginawa ng kamay ng tao. Hindi tumitira ang Diyos sa mga kapilyang ginawa ng pako, martilyo, yero, kahit na pilak at ginto. Ang tahanan ng Diyos ang ating mga puso. Kaya naman po sa Huwebes ng gabing ito, patunayan natin, ang Diyos tumitira sa atin. Patunayan natin, hindi sa pakitang tao, hindi sa paglilingkod, para purihin tayo, hindi sa paglilingkod sa mata, maglingkod tayo, na may kusang loob, may takot, sa Kanya na nag-iisang Diyos na buhay, sa ating Panginoong Hesukristo. Tawagin na po natin ang ating mga asawa, ang ating mga anak, mga kasangbahay, at kahit na tayo nag-iisa, dadalawa, tatlo o ilan man ang bilang natin, alalahanin natin ang kasaysayan ng buhay ni Nunong Noah. Nataglay ang malaking takot sa salita ng Diyos na dumating sa kanya. Nagtayo siya ng daong, at nang matupad niya ang ipinag-uutos ng Diyos sa kanya, ibinagsak ng Diyos ang kanyang galit. Nagpaulan, 40 araw at 40 gabi. Sa gayon, pinatay ng Diyos ang lahat ng mga bagay, mga taong masasama, walang takot sa Kanya, pati na ng mga hayop, maliban sa mga ipinag-utos na Kanyang ipasok
sa loob ng daong. Wawalo ang kaluluwang naligtas ng unang delubyo universal. Gayon din po sa huling araw, ang pagpasok sa langit hindi po paramihan. Kahit na nag-iisa tayo, tatatlo, dadalawa, huwag nating ikakahiya ang Diyos. Pagdating ng araw, ikakahiya niya tayo sa harap ng kanyang mga anghel. Tayo po muling maninikluhod sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Husayin na natin ang ating mga puso at kaluluwa. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, Nag-iisa kapong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, Ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amang banal na sakdal ka sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong kalooban, dakila ka po sa iyong mga pagbibiyaya. Datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Amang banal sa napakamalinis, sakdal at napakamakapangyarihang pangalan mo pong Kristo Jesus. Matutunghan mo po kaming mga mag-aanak, mga magkakaibigan, maging sa silong po ng aming mga dampang tahanan. Kahit na po kami nag-iisa, dadalawa o tatatlo, hindi namin ikinahihiya ang iyong banal na pangalang Kristo Jesus. Itiniklop namin ang aming mga tuhod sa iyong banal na pangalan. Tanggapin mo po, Amang Diyos, ang aming mga tao sa puso na mga pagpapasalamat. Maraming salamat po sa iyo sa napakamapapayapa na lipos ng buhay, kagaling at kalakasan na mga araw na ipinaranas mo po sa aming lahat. Salamat po, hindi mo kami binawian ng aming hiram na buhay. Patuloy mo kaming pinakakain, dinaramtan, pinalalakas mo pat pinagagaling ang aming mga pangangatawan. At sa Huwebes nga po ng gabing ito, maraming salamat po na lalo mong pinatitibay, ipinaliliwanag sa amin, dinaragdagan ang aming pananampalataya sa landas ng buhay na minsan po lamang ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Panginoon po naming Hesukristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mo pong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Ama naming Diyos, kung kami po hindi pa rin nakakaabot sa iyong kaluwalhatian, mga hamak na mga alabok ng putik po lamang kami, Ama, naway ituring mo po kabiglaanan, kamangmangan, kagipitan ng iyong mga hamak na mga nilalang. Huwag mo sanang gawing dahilan upang hindi mo kami turuan at pangaralan sa Huwebes po ng gabing ito, Ama naming Diyos. Patawarin mo po kami sa lahat po ng aming nagawang kasalanan. Ama, lubos naming sinasampalatayanan na sa Huwebes po ng gabing ito'y diringgin mo pong muli ang aming mga kahilingan. Hindi po kami humihingi sa iyo ng mga kayamanan,
kapurihan, karangalan at mga kalayawan, na kahit nasa ilalim ng aming mga libingan, hindi namin madadala, Panginoon. Isang bagay lang ang lagi mong mapapakinggan sa amin. Dagdagan mo po ang aming mga pagkaunawa. Palakasin mo po ang aming mga pananampalataya. Patuloy mo sanang kami pagtitiisan sa araw-araw. Nagagabayan mo po kami ng iyong diwang banal at itulot mo pong kami patuloy na makapanirahan sa loob po ng iyong banal na bahay, sa iyong tahanan, sa iyong banal na katawan, sa iyong banal na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na binayaran mo po ng iyong sariling dugo sa katubusan at kapatawaran ng aming mga kasalanan. Ama naming Diyos, idinadalangin din po namin na nawa ay iyong loloobin. Dagdagan mo pa rin po ang kagaling at kalakasan ng aming pangangatawan. Hihipuin mo po kami, Ama, sa araw-araw. Tutulungan mo pong makapamuhay kami na may mga kapayapaan at malutas namin ang lahat ng aming nakakasagupa na sari-saring suliranin sa araw-araw na pamumuhay. Ama naming Diyos, pangunahin na nga po ang iyong hamak na alipin na patuloy na pong tumatanda, nanghihina at malapit ng dumatal sa araw ng kanyang pagtulog sa kanyang libingan. Alang-alang po sa tawag na itinawag mo sa amin, dagdagan mo pa po ang aming mga kagaling at kalakasan. Tutulungan mo po, Panginoong, makapangaral pa kami kung baga maaari. Sa mas maraming mga taong hanggang ngayon natutulog pa rin sa sari-saring mga liko at mga maling aral. Panginoon namin Diyos, ingatan mo rin po at dagdagan din ng maraming araw at kagalingan ang katulad na ng iyong mga anak. Una na nga po si kapatid na Rosita, mahabag ka po sa kanya, Panginoon. Patuloy mo sanang pagagalingin ang kanyang lupang katawan. Gayon din po ang ipagkaloob mo kay kapatid na Prospero Gonzales, na katulong ng iyong hamak na alipin. Si kapatid na Glenda, gayon din po higit sa lahat, ang pinakamatanda sa amin, si kapatid na Concepcion Tenedero. Palawigin mo pa po, Panginoon, nakikiusap kami ang kanyang mga araw. At huwag mo rin pabayaan, Panginoon naming Diyos, si kapatid na Floro Dator, ang mag-asawang Roberto at Mercedita Hene. Hindi mo rin po pababayaan si kapatid na Olivia at si kapatid na Mirna, si kapatid na Abelino Gonzales Jr., at si kapatid na Expectacion Valencia, at ang lahat po ng aming mga mahal sa buhay, na meron pang mga kabataan, lalo na nga po silang lahat na naroroon sa malalayong mga bansa at mga bayan. Sila po ay mga malalayo sa amin, hindi mo rin po sila pababayaan. Ama naming Diyos, iyo pong iingatan at pagpapalain si Emmanuel, si Bobby, si Noel, si Ruth, si Joel, si Teofilo, si Rosemary, si Flor, si Irene, si Cheche at si Malu, si JC, si BJ, si JR at John Matthew, si Paul Noren at Sarah, si Micah, Laika, Joshua, Rebecca at Kay, si Prospero Gonzales Jr., si Chuchay, si Pinky at si Philip, si Enrico, si Abner, si David at si Daniel Valencia, si Jacob Gonzales, si Susan Samonte, si Lenlen Buenape, si Lolita Bungay, si Jingjing Ilagan, si Pe at si Adora Aquino, si Pido, si Victoria Malangkes, si Rosemary Lucerna Gonzales at Flor Bautista Gonzales. Panginoon naming Diyos, gayon din po si kapatid na Bayan Guanzon. Isinasamo namin sa iyo maging si Shannon at si Ana Lira. Gayon din po patagusin mo ang iyong pagliligtas, pagpapagaling,
pagpapalakas at pagbibigay ng kapayapaan at magagandang kapalaran sa kanila pong lahat, maging sa kanilang asawa, mga anak, mga manugang at mga apo. At hindi rin po namin nalilimutang ipagpasalamat sa iyo, O Panginoon naming Diyos, ang patuloy mo pong pagpapalakas, pagpapagaling sa mga karamdaman ni kapatid na Aurora Domingo at gayon din po sa manugang ni kapatid na Prospero at Glenda na si Agi Gonzales. Maraming salamat po sa iyo at naway patuloy mo pong lubusang pagalingin ang mga minamahal namin sa buhay na ito. Huwag mo pong kalimutan ang lahat ng kaibigan namin na nakikipag-aral pa rin ng iyong mga banal na ebanghelyo. Kumato ka nawa sa kanilang puso't kalooban, bigyan mo po silang lahat ng pusong laman, at sila pong lahat idinadalangin namin. Tipunin mo rin po sa iyong banal na kawan, sa ikalawang pagparito mo po'y magkasama-sama kaming lahat, hanggang doon sa buhay na walang hanggan. Sa kamay mo po, Ama naming Hesukristo, ipinagtatagubilin din namin ang aming mga tahanan, mga sasakyan at mga mumunting ari-arian, maging ang aming mga halamanan at mga hayupan. Ilalayo mo rin po, Panginoon, nakikiusap kami sa iyo, sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa baha at mga daluyong, sa kamay ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, gayon din po sa aming masasamang mga taong kapitbahay. Ama, lubos ang aming pananampalataya. Sa Huwebes po ng gabing ito'y tuturuan mo po kaming lahat. Gagamitin mo lamang ang bibig at labi ng iyong walang kabuluhang alipin. Kami po ay iyong binabasbasan at binebendisyonan sa pangalan mo lamang po na Diyos Kristo Jesus, nag-iisa naming tagapagligtas, magmula ngayon magpakayi kailanman. Amen. At ngayon naman po ay atin ang ihanda ang atin pong mga sariling kaluluwa, ang ating pakikinig, ang ating mga puso, sa pagpapasimula po natin ng pinakamahalagang bahagi ng pagkakatipon nating espiritual sa Huwebes po ng gabing ito. Kung ang inyong mga banal na kasulatan ay nangakahanda na, buksan po natin ang 2 Korinto sa kanya pong kapitulo 13 at ang bersikulo ay bersikulo 5. Ganito po ang sinasabi sa ating paksa. Siyasatin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo ay nangasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi baga ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Hesukristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo ay itinakwil na. Ito po ang ating paksa sa Huwebes po ng gabing ito, Agosto 22, 2013. Ang pinakadakilang bahagi po sa paksa nating ito, meron pong utos ang Panginoon Diyos sa pamamagitan po ni Apostol Pablo. Siyasatin natin ang ating sarili. Ito po ay utos na nag-uutos sa atin, siyasatin, pag-aralan, tanungin, halungkatin ang atin daw pong mga sarili. At ano daw po ang ating itatanong sa ating sarili, ang hahanapin natin sa ating mga sarili? Kung tayo po ay nasa pananampalataya pa, kung tayo po ay naroroon pa sa tinatawag na pananampalataya, alamin
natin ang wika ni Apostol Pablo kung tayo ay nasa Panginoong Hesukristo pa. Kailangang malaman natin, baka tayo ay wala na sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, baka tayo ay itinakwil na. Kaya po napakahalaga. Ngayon, ang tanong po natin ay ito. Bakit nga po baga ipinasisiyasat sa atin ng Panginoong Diyos kung tayo nga ay nasa pananampalataya pa? Alam po natin, hindi ko na uulit-ulitin, ang pananampalataya ay para lang sa Panginoong Hesukristo, para lang sa tinatawag na Ama, sa Anak, at sa tinatawag na Ebanghelyo. Nalalaman natin sa San Juan 14:1, huwag ikang magugulumihanan ng inyong mga puso. Magsisampalataya kayo sa Ama, sa Diyos, yung Espiritu. Magsisampalataya din naman kayo sa akin, sa ating Panginoong Hesukristo. Na kilala natin na siya po ang lumagay sa kalagayan na isang anak ng Diyos. At sa San Marcos, sa kanyang 16, 15 hanggang 16 ay itinuturo din naman, ipapangaral ika ang ebanghelyong ito, ang sino mang sumampalataya sa makatwid, bukod sa Ama, Diyos, bukod sa Anak, Kristo Jesus, meron tayong sasampalatayanan na isa pa, walang iba kung hindi ang Ebanghelyo. Ang sino mang sumasampalataya sa Ebanghelyo at mabautismuhan, saan babautismuhan? Sa lahat ba ng iglesia? Sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, at Espiritu Santo, walang iba kung hindi sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Ang parusa, Apokalipsis 21:8, sa hindi mananampalataya, impyerno, dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre. Kaya nga po napakaliwanag. Ang utos sa atin sa Huwebes ng gabing ito, Agosto 22, siyasatin natin ang ating mga sarili. Tayo ba'y nasa pananampalataya pa? Sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo? Bakit nga sa tatlong ito? Mga kapatid, at ang ibig bang sabihin, merong tatlo o Trinity na kamukha ng itinuturo ng mga Protestante, na mga anak din ng Katoliko sapagkat sila ay galing sa simbahang Katoliko. Merong Trinity o Trinitarian. Ang paniniwala nila, tatlo ang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Alin ba ang dapat nating panampalatayanan? Kung tatlo ang Diyos, mga kapatid, sa maraming mga iglesia, sa maraming mga tao, sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sa atin ngayon, ano ba ang iniuutos na siyasatin natin kung tayo nga ay naroon pa sa pananampalataya? At anong uri ng pananampalataya? Sa unang Juan 5:7, King James Version, chapter 5 and the verse is 7, there are three that bear records in heaven, the Father, the Son, and the Holy Ghost. These three are one. Yan. Ang ibig sabihin ng ating paksa, usisain natin, uriratin natin, tanungin natin ang ating mga kaluluwa kung tayo po ay naroon pa sa pananampalataya sa Panginoon, mga magulang, na siya ang Ama, siya ang Anak, siya ang Espiritu Santo, sila na tatlo ay iisa. Sa makatwid, wala pong Trinity, meron po iisa, ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo. Kaya napakaliwanag po ng Biblia.
Ito po ang itinuturo sa Huwebes ng gabing ito Baka tayo wala na dyan Sa pananampalatayang si Kristo, siya rin ang Ama, siya rin ang Anak, at siya rin yung salita, siya rin yung Ebanghelyo. O hindi ba sinasabi sa San Juan? Uno-uno, nang pasimula ay salita, in the beginning was the Word. Nang pasimula ay berbo. Ang berbo ay suma sa Diyos, ang berbo ay Diyos. Mga kapatid, ang lahat ay ginawa niya. At walang nagawa kung wala siya. Anong ginawa ng salita? O ng berbo? 1:14 rin ng San Juan. Nagkatawan tao ang salita. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng bugtong ng Ama, gaya ng anak ng Diyos. Kaya ang Panginoong Jesucristo, nang magkatawang tao, nakita siya like a son of God. Tulad ng anak ng Diyos. Bakit niya po naging katulad? Sapagkat nakitulad po sa mga tao. Nagkatawan tao. Hindi na pwedeng magkatawan tao ang tao. Kung si Kristo'y tao, isang malaking kasinungalingan na sabihin niyang siya ay tao tapos nagkatawan tao. Hindi po siya tao. Siya po ang salita. Siya po ang ebanghelyo. Siya po ang berbo. Siya po ang katotohanan. Mga kapatid, at itong katotohanan ito ngayon ang itinuturo sa atin sa Huwebes ng gabing ito. Ngayon ang tanong, bakit nga ipinasisiyasat, mga kapatid sa atin, lalo na ngayon, 2013, mga huling araw na po, basahin po natin ang dahilan. Unang Timoteo 4:1. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu, ayan, sinasabi ng Espiritu. Ano ba ang Espiritu? Ang Diyos ay Espiritu. Walang laman, walang buto. Dadapwat siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Siya nga po ang nagkatawan tao. Mga kapatid, hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, huling araw, ang iba ay tatalikod sa pananampalataya. Nako, napakaganda. Ito po ang tinutumbok ng talatang ito tayo sa huling araw, 2013. Marami daw pong mga anak ng Diyos na ang pananampalataya, iisa lang ang Diyos, walang Trinidad, iisa ang Diyos. Pero marami ang aalis. Sa huling araw, marami tatalikod sa pananampalataya na na iisa ang Diyos. Makikinig sila sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Bakit nga po ito itinuturo sa atin sa huling araw? Sapagkat ganap na po. Narito na sa huling araw, kitang-kita na natin, isang tambak ang mga iglesia, isang tambak ang mga relihiyon. Ang itinuturo po maraming Diyos. Ang itinuturo po walang katiyakan. Ang itinuturo pagsamba sa larawan, ang itinuturo kung ano-anong salit-saling sabit superstisyon ng mga tao, nalalayo ang mga anak ng Diyos sapagkat nahihikayat sila. Bakit nga hindi mahihikayat? Ang wika ng mga talata sa mga pakunwaring salita at nagpapakita ba ng mga kababalaghan yan, ng mga milagro? Talagang pati mga anak ng Diyos ay madadaya. Mga kapatid, maraming tatalikod. Sa huling araw, makikinig sa mga utos aral ng mga tao, salit-saling sabi ng mga tao, katha ng mga Hudyo, Tito 1:14, aral, utos ng mga demonyo. Kaya kailangan paalalahanan niya. Tayo, nakakaunti na nga lang tayo sa bilang, baka madaya pa tayo. Kaya nga't ano nga po ang kalunos-lunos na kasalukuyang nakikita natin ngayon sa huling araw na nagaganap sa buong sanglibutan. Ayon sa tinatawag na paksa na itinuturo sa atin, ano ang ibinunga sa sanglibutan nang ang mga tao ay napalayo sa tunay na aral o sa tunay na pananampalataya. Mga kapatid, 2 Timoteo 3:1, datapwat nalalaman mo ito na sa mga huling araw darating ang mga panahon mapanganib. Ayan.
darating po ang panahon na mapanganib. O hindi ba talagang napaka-mapanganib ngayon? Nako, sa lahat po ng kasaysayan ng sanglibutang napasulat sa tinatawag na aklat ng kasaysayan ng buong mundo, naririto na tayo sa pinakakasukdulang kasamaan ng mga tao. Hindi ko na uulit-ulitin pa ang lahat ng nagaganap. Isang bagay ang sasabihin ko lamang sa inyo, na itong ginagawa ng mga tao bago ginunaw ang tinatawag na unang sanglibutan. Alin yan? Ang pagsiping ng lalaki sa kapwa lalaki, babae sa kapwa babae. Higit na nga sa huling araw na ito. Aprobado ng buong mundo, pwede nang ikasal ang isang lalaki sa kanyang kapwa lalaki, babae sa kanyang kapwa babae. Kahindik-hindik. Kaya nga dahil dito, ano nangyari? 3:2, ikalawang Timoteo pa man din, ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig. Ayan, pag-ibig hayop na yan. Minsan nga nasasabi ko mabuti pa yung mga aso wala po akong nakitang aso na sumiping sa kapwa asong lalaki. Ang dami kong naging aso. Wala pa ako kailanman nakitang aso ko na lalaki sumiping sa kanyang kapwa lalaking aso. O babae sumiping sa kanyang kapwa babaeng aso. Pero itong mga tao na nilalang ng Diyos sa kanyang larawan, sumisiping sa kapwa lalaki, babae sa kapwa babae, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag. Ang maisipan tuloy, pag gustong pumatay ng tao, papatay ng tao. Mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, hindi maibigin sa mabuti, mga lilo, matitigas ang ulo, palalo, maibigin sa kalayawan. Ayan. Kaya puro kalayawan. Swimming dito, swimming dyan. Karaoke dito, karaoke dyan. Lasing dito, lasing dyan. Babae rito, babae diyan. Mga magulang at mga kapatid, puro kalayawan. Mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. May anyo lamang ng kabanalan. Pero yung maraming mga tao niyan, yan ang makikita mong kung magsalita, kung magbihis, nako, they are full of ethics. Kala mo hindi makabasag pinggan. May anyo ng kabanalan at sila pa nagsasabing sila ang born again. Hallelujah, amen, praise the Lord. Praise the Lord. Mga walang kabanalan, tinanggihan ang kapangyarihan ito. At sa 3:6 ng unang Timoteo pa man din, ang mga ito ang nanganggagapang sa mga bahay, binibihag ang babaeng haling nalipos ng kasalanan, hinihila ng iba't ibang pita, at sila'y laging nagsisipag-aral. Ayan. Anong nagsisipag-aral? Anong ang pinag-aaralan? Kung paano makakarating sa langit? Sila'y lagi ikang naghahalongkat sa Biblia. Nagbabasa rin din. Nagre-research din ng Biblia yung mga taong yan. Kailanman, hindi makarating sa pagkaalam ng katotohanan. O isipin mo nga, hindi ba yung mga leader ng mga relihiyon, mga protestante at mga katoliko hindi pwedeng maging pastor at ministro yung mga yan kung hindi nakatapos siya ng Doctor of Divinity, Doctor of Theosophy and Letters. Pagkatapos bakit hindi nyo natutuhan? Iisa ang iglesyang itinayo ng Panginoong Jesucristo. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, 2:14 ng unang Tesalonika. Bakit hindi ninyo natutuhan sa pag-aaral ninyo? Iisa ang binayaran ng dugo sa bundok ng Kalbaryo. Walang iba kung hindi ang kanyang sariling katawan, ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mga kapatid at mga magulang, ayan nga sinasabi sa Biblia. Nandahil nga sila malayo sa pananampalataya sa nag-iisang Diyos na walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo, naging maligalig ang sanglibutan. Bakit? Walang nakakaalam ng katotohanan. At sa Romanos 3:10 hanggang 18, hindi ko nababasahin. Walang gumagawa ng mabuti. Lahat ng tao, lahat ng mangangaral, sinungaling.
Puro salapian yan. Hallelujah, amen, praise the Lord. Send your donation. Ika po, birthday ng matanda. Abuloy sa may sakit, abuloy sa mga ministro, abuloy sa mga korista, santambak na abuloy. Pagdating sa katapusan ng taon, pasalamat ka, sasabihin ng pastor o ng obispo, ng mga leader nila, deficit ang iglesia, kinapos, mga magulang. At pag minamalas ka pa, nanakawan ka ang iglesia, nawawalan daw ng kalahating milyon. At tinamaan ng sinambulat kayo ng, nako, ay mahirap na lang magsalita eh. Pati ako magkakasala sa inyo. Yan na lang lagi naririnig natin eh. Pinangangaral ninyo ang Diyos. Itinuturo ninyo ang Diyos. Sinasabi ninyong sugo kayo ng Diyos. Sinasabi ninyong nasa inyo ang Diyos. Nasa inyo ang kaligtasan. Bakit tuwing magpapasalamat kayo parating deficit daw? Kinapos daw ang iglesia? Bakit? Anong klaseng Diyos ang itinuturo ninyo? Ang wika ng Santong Sulat, hindi nila kayo ipinagmamalasakit. Nino? Nitong mga obispong ito. Sino ipinagmamalasakit? Ang kanilang sariling mga tiyan. Yan po ang dahilan. Kaya, ano ang kinalalabasan ng kasaysayan ng sanglibutan sa huling araw na ito? At ito nga ang ating nararanasan ngayon. Dahil nga po, halos lahat ng tao mas maraming pananampalataya sa salita ng tao, sa obispong sugong anghel, sa mga kahalili daw ng Diyos, sa mga kardinal, sa mga papa sa Roma, sa mga kalunsad, sa mga Lorenzo Ruiz, mas marami silang pananampalataya sa mga ginawa sa mga taong ginawa lang ng Diyos na matagal nang patay, at sa mga utos-aral ng mga hudyot ng mga demonyo. Ang napapakinggan nating lagi. Kaya, anong nararanasan ng mga tao sa huling araw? Bagaman, mga kapatid, ang mga tao ibig ng katiwasayan at kapayapaan. Ezekiel 13:8, kaya't ganito ang sabi ng Panginoon Diyos. Ito po, para sa atin to, sa huling araw, mga kapatid. Kayo ay nangagsasalita ng walang kabuluhan. Ito'y para sa mga leader ng mga reliyon. Kayo nagsasalita ng walang kabuluhan, nangakakakita ng kasinungalingan, mga nanghuhula ng kasinungalingan. Kaya't narito, ako'y laban sa inyo, sabi ng Panginoon Diyos, sapagkat sa makatwid baga, kanilang hinihikayat ang aking bayan. Pag binabanggit yung bayan ng Diyos, yung mga tupa ng Diyos, ako'y laban sa inyo, sa inyong mga leader ng mga relihiyon, sa inyo na mga iglesia. Hinihikayat ninyo ang aking bayan o ang aking mga tupa. Kanilang hinihikayat ang aking bayan. Ano ang sinasabi ng mga anak ng Diyos? Na nagsasabi, kapayapaan. Datapwat walang kapayapaan, mga kapatid at mga magulang. Ba't nga magkakaroon ng kapayapaan? Yung mga tupa ng Diyos, niloloko, pinagsasamantalahan, kinukwartahan ng mga relihiyon. Lalo na yung mga nagsasabing sugong anghel daw na paghiwalay ka raw sa pamamahala ng obispong iyan, hiwalay ka sa Diyos. Naku, huwag kayong matatakot sa mga demonyong yan. Kaya tayo may pagsamba. Kaya tayo may aralin. Tinuturuan tayong huwag tayong mapalayo sa tunay na Diyos. Unang Pedro 2:25, ang tanging pastor natin, ang Panginoong Jesucristo, at ang tanging apostol at saserdote ng ating kaluluwa, 3:1, basahin ninyo, ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang nagdanak ng kanyang dugo sa kanyang iglesia at hindi ang mga buwisit na mga obispong tao na yan, na walang ginawa kung hindi pagsamantalahan ang mga tupa ng Diyos. Kaya nga po ang pagpapatuloy ng ating pag-aaral, papaanong paraan po lamang natin matitiyak na tayo ay nasa tamang pananampalataya? Meron bang ipinakikilala ang Biblia kung paano ang isang tao
ay makakatiyak na hindi siya umaalis doon sa tunay na pananampalataya? Kolosos 3:15. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diyan tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo ay maging mapagpasalamat. Ang paksa natin, siyasatin natin, kung naroon pa tayo sa tunay na pananampalataya, ang tunay na pananampalataya, ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay iisa. Mga kapatid, paano natin matitiyak ang wika sa Kolosos 3:15 na tayo ngay naroon pa rin sa pananampalataya sa iisang Diyos? Ang wika ng mga banal na kasulatan, Kolosos 3:15, maghari sa inyong puso ang kapayapaan. Meron pa ba tayong kapayapaan sa buhay natin? Alam natin ang ibig sabihin ng pananampalataya. Hebreo 11:1. Ngayon nga ang pananampalataya, ang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang bagay na hindi nakita ng mata. Ang katotohanan, ang katunayan ng mga bagay na darating na hindi nakita ng mata. Ay meron pa ba tayong kapayapaan? Baka tayo nagsasabing iglesia tayo ng Diyos kay Kristo Jesus, pero wala pa rin tayong kapayapaan. Aba, pag-aralan nga ninyo ang inyong pananampalataya. Baka kayo'y nalilihis na ng landas. Baka kayo ang pananampalataya ninyo sa Panginoong Jesucristo, hindi, propeta lang yan, anak lang ng Diyos yan, tao lang yan. Abay, saliksikin ninyo ang inyong sariling pagkaunawa. Ang wika, napakaliwanag, ang nasa tunay na pananampalataya, mayroong kapayapaan. At sila tinawag saan? Sa isang katawan. Ano ba ang katawan? Si Kristo ang ulo ng katawan, Kolosos 1:18, sa makatwid bagay ng iglesia. Kailangan ay isang tao naroon sa katawan, pinagtawagan ng Diyos sa kanya, katawan ni Kristo, na iglesia. Ano ang opisyal na pangalan ng iglesia na katawan ni Kristo? 2:14 ng unang Tesalonika, nagsisitulad kayo sa iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Paano matitiyak natin, mga magulang, na tayo nga naroon sa kapayapaan sa katawan ni Kristo na siyang iglesia? Kolosos 1:14, kinaroroonan ng katubusan at kapatawaran ng ating mga kasalanan, kaya may kapayapaan tayo. Mga magulang at mga kapatid, ano po baga naman, ayon kay Apostol Pablo, ang tiyak na daranasin at maaasahan ng mga nasa tunay na pananampalataya? Mga kapatid, bukod sa tinatawag na kapayapaan, anong maghahari sa kanila na nasa loob ng katawan ng Panginoong Jesucristo? Basahin po natin Filipos 4:11. Hayaan natin ang Biblia magpaliwanag, hindi si kapatid na Cirilo. 4:11. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, ang nagsasalita si Apostol Pablo, ang ilaw sa kahintilan. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, putulin ko muna. Si Pablo, ordinaryong tao. Kamukha lang ni kapatid na Cirilo, at ako'y wala rin namang mataas na pinag-aralan. At dito ang tinutukoy ni Pablo, hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan. Nagugutom din si Pablo. At para siya wag magutom, ginagamit niya yung kanyang kaalaman bilang isang kalpintero. Siya po ay gumagawa ng tolda na pabuhat-buhat, at nakasama niya ang ilang kapatid sa iglesia, ang mag-asawang si Priscilla at si Aquila, na pareho ring mga manggagawa ng tolda, at nakakagawa sila ng mga tolda na ibinebenta nila sa mga pamilihan. At ang pinagbibila noon, yun ang kinakain, ang ibinibili nila ng pagkain, at yun ang ginagamit nilang pamasahe para makapangaral sa malalayong mga bansa at mga bayan. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa. 4:12, Pilipos. Marunong akong magpakababa.
Marunong akong magpakasagana sa bawat bagay, sa lahat ng bagay, natutuhan ko ang lihim, maging sa kabusugan, maging sa kagutuman, maging sa kasaganaan, maging sa kasalatan. At 4:13 ang pinakamaganda, lahat ng bagay aking nagagawa dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Ayan. Kapayapaan tiyak na tiyak daranasin ng mga nasa katawan ng Panginoong Jesucristo. Kapayapaan at ang tinatawag na pagkaalam sa lahat ng lihim, ng tinatawag na pamamaraan ng ikabubuhay ng tao. Marunong ako sa kagutuman. Marunong ako sa kasaganaan. Natutuhan ko ang lihim. Bakit nga hindi matututuhan ang lihim? Naroon si Pablo sa katawan ni Kristo, inilagay siya ng Panginoong Hesus doon, tinawag siya para nga ipangaral niya ang ebanghelyo sa lahat ng tao sa labas ng Israel na nabubulag ng mga aral ng mga demonyo. Kaya pinatnubayan siya ng Diyos, binigyan ng kapayapaan. Hindi na kailangan ng tulong ng ibang tao. Sa pamamagitan ng kanyang pagpapawis, mga magulang, ang mga kamay na ito ay nagtrabaho para makasapat sa aming pangangailangan at upang maipangaral namin ang ebanghelyo walang bayad. Mga kapatid, hindi kamukha ng maraming mangangaral ngayon. Hindi kikilos kung walang lagay, kung walang bayad. Ang wika ni Dr. Jose Rizal. Basahin ninyo ang sulat ni Rizal sa kadalagahang mga taga-Malolos, mga kapatid at mga magulang. Ngayon, ano po baga naman? Pagkatapos na maunawaan natin, pagpapalain ang naroon sa tunay na pananampalataya sa katawan ni Kristo, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano naman ang kahindik-hindik? Sasapitin ng mga taong hiwalay sa tunay na pananampalataya. Ang ibig sabihin, ang pananampalataya nila, mas malaki pa paniniwala nila sa mga birhen, sa mga santo, sa mga papa, sa mga arsobispo, sa mga vicarious filidae, sa mga kahalili ka ni Kristo, sa mga sugong anghel daw. Ayun pala'y sugo ng mga demonyo. Yan tinatawag na nagsasabing si Kristo'y tao, sila'y sugong anghel. Ano sasapitin ng mga iyan? Jeremias 17:5. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Sumpain ang tao na ang pananampalataya o ang pagtitiwala ay sa kapwa-tao. Ay, hindi ba kapwa-tao mo yan si Lorenzo Ruiz? Ay, hindi ba kapwa-tao natin yan si Birhen Maria? Kahit na nga siyang ginawang kasangkapan para sa kanya lumabas ang Niño Jesus. Ang ibig bang sabihin makapagliligtas na siya? Bakit niyo tinatawag na, aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ina ka ng Diyos, ipanalangin mo kami? Matagal nang patay si Maria, mga kapatid. Kaya nga anong kahindik-hindik? Anong kalunos-lunos na sasapitin ng mga taong ang pananampalataya sa kapwa-tao? Mga kapatid, sa aba ika ng tao. Bakit nga sa aba? 17:6 ng Jeremias, sapagkat siya ay magiging gaya ng kugon sa ilang. Yung mga taong sumasamba sa Diyos-Diyusan, yung mga taong higit na kumikilala at sumasampalataya sa utos-aral ng mga tao, para ikang kugon sa ilang. Ano ba yung kugon sa ilang? Desierto, mainit. Kugon, damo, natuyo. Ano mangyayari sa kanila? Hindi makakakita pagka ang mabuti ay dumarating. Ano ang mangyayari sa mga tao ng pananampalataya sa kapwa-tao? Hindi nila nakikita ang biyaya ng Diyos. Hindi nila makikita ang mabubuting mga bagay ng Diyos. Kundi, tatahan sa mga tuyong dako sa ilang. Lupaing maalat at hindi tinatahanan, at sa ibang mga talata upang itapon sa apoy. Sa aba ninyong mga tao, magiging gaya kayo ng damo. Sa ilang, matutuyo kaya. Hindi ninyo mauunawaan ang mabubuting bagay ng Diyos. Hindi makikita ang kanyang kagilagilalas na mga gawa.
Mga kapatid, magiging tulad kayo sa mga damo. Pagdating ng ikalawang pagparito, tulad sa damo, itatapon kayo sa impyerno. Susunugin kayo. Kahindik-hindik. Kalunos-lunos. Bakit nga baga naman itong mga Katoliko at ang maraming halos mga Protestante at ang iba't ibang relihiyon, mga Hindu, mga Shinto, kamukha ng mga Hapon, mas kinikilala pa nilang Diyos nila yung kanilang mga emperador mga magulang at mga kapatid Sa mga larawan, sa mga bato, yan ang dinidiyos nila. Bakit? Hindi ba ninyo naiintindihan na ang mga taong iyan ay walang magagawa sa sandali ng kagipitan at sa sandali ng pangangailangan? Tunay ba yan? Ezekiel 14:20. Bagaman si Nunong Noah, si Daniel at si Job ay nangaroon kapag ako'y nagpasapit ng tabak ng gera, kapag ako'y nagpasapit ng salot ng mga undoy, malalakas na ulan, mga baha, mga daluyong, kapag ako'y nagpasapit ng tagtuyot, ng pagkatuyot, o ng sari-saring peste, ang ibig sabihin ng Diyos, buhay ako, sabi ng Panginoon Diyos. Bagaman ang tatlong lalaking ito, si Noah, si Daniel at si Job, mga banal ng Diyos yan, hindi makapagliligtas ng mga anak na lalaki o babae man. Ang kanila lamang ililigtas ang kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang mga katwiran. Ayan. Yan ang dahilan. Kaya tayo, inaaralan tayo sa Huwebes ng gabing ito. Baka tayo katulad na rin ng mga Katoliko. Baka tayo natatangay ng biyanan mo na Katoliko na parati kang hinahaltak. O sige na, nene, samahan mo na ako. Ako'y matanda na, hindi na ako makalakad. Samahan mo ako sa Baklaran. Dalhin mo ako sa St. Jude. Dalhin mo ako. To sa tinatawag na malolos. Samahan mo naman akong makasamba kay Mama Mary. Baka matangay kayo ng mga mahal nyo sa buhay na yan. Magunos dili kayo. Okay, magagalit sa akin. Ito'y para sa lahat. Ito'y aral sa ating lahat. Pati ako kasama rito. Baka ako'y natatangay ng mga nakikita nating mga milagro daw. Ang pagmimilagro, ang wika ng simbahang Katoliko, sila mismo may sabi, tinutulungan ng mga demonyo. Nauupot nangangabayo at ipinagbabando, sila pa raw ang Kristiyanong totoo. Ngayon, huling tanong, ano po baga naman, ang tiyak naman, na daranasin o ipararanas ng Panginoon sa kanyang mga anak na nakapananatili sa tunay na pananampalataya. Sa pananampalatayang iisa lang ang Diyos. Sa pananampalatayang ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay iisa. Hindi tayo lumiliko ng landas at tayo naroon sa katawan ni Kristo na binayaran niya ng kanyang sariling dugo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano ang ipinapayo naman sa atin o ano ang tinitiyak na ipaparana sa atin? Galatia 5:22, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Ayan. Magkakaroon tayo ng pag-ibig. Una na nga, charity, pag-ibig, begins at home. Kaya tayong magkakapatid, uunahin muna nating tutulungan yung ating sariling sangbahayan. Unahin natin ang ating sariling kaluluwa. Ang ating asawa, ang ating mga anak, mga manugang, mga apo, ang ating mga kapatid sa laman. Baka mamaya tayong magkakapatid sa iglesia, tulong tayo ng tulong sa ibang mga tao. Pagkatapos yung mga kapatid natin alam nating naghihirap at alam nating may mga karamdaman, alam nating nakahubad, alam nating nasasalaghati sa kahirapan ng buhay, kayo namang mga nakakaangat sa buhay tulong kayo ng tulong sa kapitbahay, pero yung inyong kapatid mismo, nakasangbahay ninyo, kamag-anak ninyo, tinitiis ninyo. Mga magulang namin at mga kapatid, charity begins at home. Dadapwat ang bunga ng Espiritu'y pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Laban sa gayong mga bagay ay walang kautusan, kung tayo ngayon nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu. Ano ba Espiritu? Sa 63 ng San Juan,
ang mga salitang sa inyo'y aking sinasalita, pawang Espiritu at pawang buhay. Kung tayo nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, mangagsisilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Paanong paraan makapananatili sa atin ang Espiritu o ang pamumuhay sa pananampalataya? Huling talata, Colosos 3:16, manahan na nawang sagana sa inyong salita ni Kristo, ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan. Kaya tayo may pagbasa ng Biblia. Ito ang ating pagsamba. Kayo'y mangagturuan, mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo, ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu. Magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos, at anumang bagay na inyong ginagawa, sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. At sa Colosos 3:2, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Napakaganda. Huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Hindi puro yung kakainin, daramtin, iinumin. Tayo nasa loob na ng katawan ng Panginoong Jesucristo. Ito ang kaharian ng Diyos sa lupa, at kung tayo'y narito na, sumampalataya tayo, hindi tayo gugutumin. Lahat ng bagay idaragdag na lamang sa atin. Sapagkat kayo nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. 3:4 ng Colosos din, pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag, mahahayag rin kayo na kasama niya sa kalwalhatian. 3:5, patayin na ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nanga sa ibabaw ng lupa. Ang pakikiyapid, karumihan, masasamang pita, masasamang nasa, kasakiman, na ang mga iyan ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Napakaganda ng ating aralin sa Huwebes po ng gabing ito. Pag-aralan natin ang ating mga sarili kung tayo'y nasa pananampalataya, maliban kung tayo'y itinakwil na. Ito nawa'y pagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakayi kailanman. Amen. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, pamamatnubay at kagalingan, ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga mag-aanak, sa ating mga kaibigan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakayi kailanman. Amen. Kapayapaan po ang sumaating lahat. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo hanggang sa darating na linggo po kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.